Purihin ang Diyos. So, welcome po muli sa mga oras na ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ang makasama niyo sa mga oras na ito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, handa-handa na po tayo o mag-prepare na po tayong lahat. At ianyayahan nyo na po ang inyong mga miyembro ng pamilya na sumandaling umupo at makinig ng salita ng Diyos. Amen. So, sa oras na ito, tayo muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Minamahal na sa langit, maraming salamat po muli sa opportunity na muli kami makapakinig ng salita. Pagpalain niyo po lahat na naka-tune in sa oras na ito. Holy Spirit, thank you again, once again. Kayo ang aming great teacher. In Jesus' name, Lord. Ako instrument mo lang, Panginoon. Thank you, Lord. May deliver ko yung salita without interruption. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, kunin na po natin yung Bible natin at notebook. At atin na pong buksan ang ating Bible dito po sa aklat ng mga awit. Psalms 37 verse 3 to 7. So, basahin natin muna sa English. Sabi diyan, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Verse 6. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Amen. So, Tagalogin natin, umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong mga kamtan. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Amen. Lord, thank you once again sa mga salita ng aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Mangusap ka sa bawat sa amin habang kami nakikinig ng iyong salita. Purihin ko Diyos, pagpalain nyo lahat ng mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, welcome po sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. At siyempre, ang kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Congregation. So, welcome everyone. Hallelujah. Oras na ito, ang ating pag-aralan ay patungkol po sa pagtitiwala sa Panginoon, mga landas patungo sa kapayapaan. So, yun po yung ating tatalakayin. Trusting in the Lord. Amen? So, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, so ang ating mga tatahakin, ang ating mga landas na tatahakin ay patungo sa kapayapaan. Amen? So, hindi po patungo sa kaguluhan, patungo sa kapayapaan. So, ang opposite po ng kapayapaan ay kaguluhan. Amen? So, ang isang taong walang tiwala sa Diyos ay isang taong hindi naglalagak ng kanyang paniniwala. Pagtitiwala sa Panginoon, ang buhay niya ay walang direksyon, magulo. Pero pag tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, ang buhay natin ay magiging mapayapa. Nasa landas po tayo ng kapayapaan. Amen. So, isa-isahin po natin ang ating foundation verse na ito from verse 3 to verse 7 na Psalms 37 verse 3 to 7. Okay, so so sabi nga sa ating simple introduction, so Psalms 37 verse 3 to 7 ay nag-aalok ng malalim na karunungan kung paano dapat harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, ito ay napagandang alok ito na kung saan ay malalim na karunungan kung paano
dapat natin harapin ang mga hamon ng buhay. So, napaganda po itong aklat na ito, yung chapter na ito, 37, 3 to 7 ng mga awit. So, sa isang mundo, take note, na puno ng kawalang katiyakan at pagkadismaya, hinihimok ng talatang ito. Ito Psalms 37 verse 3 to 7 na tayong mga mananampalataya sa Panginoon na tumutok sa katapatan ng Diyos at itaguyod ang katwiran. Amen. So, take note mga kapatid, ang mundong ating ginagalawan ay puno ng kaguluhan, kawalang katiyakan. At minsan ay makaranas ka ng mga pagkadismaya. Lalo na sa panahon natin ito. So, makita natin ang mga kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. So, kaya hinihimok tayo dito sa mga talatang ito na tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay tumutok saan? Sa katapatan ng Diyos. Amen? Taguyod natin ang katwiran. And take note, binibigyang diin nito ang mga pagpapalang dulot ng pagtitiwala sa Diyos, paggawa ng mabuti at pagpahinga sa kanyang mga pangako. Amen? So, pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, ay mayroon pong dulot na pagpapala ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? At ang paggawa ng mabuti. At siyempre, yung ating pag-angkin sa mga pangako ng Diyos. Amen? So, dito sa ating foundation verse ay mayroon po tayong mga magagandang matututunan dito. So, mga pangunahing aral na magpapalakas sa ating pananampalataya at gagabay sa atin. Hallelujah. Patungo sa isang buhay na ng kapayapaan at katiyakan. Amen. So, ano po ba itong mga pinapalaala dito sa atin ng Diyos? Mga pangunahing aral dito makukuha natin dito sa aklat na mga awit 37 verse 3 to 7. Okay? So, isa-isahin po natin yung bawat verse. So, verse by verse po natin. Okay? So, expose po natin yung nilalaman ng bawat verse dito sa talatang ito o sa foundation verse natin, Psalms 37 verse 3 to 7. Okay, so unang-una po sa verse 3. Okay, so anong sabi ng verse 3? Magtiwala sa Panginoon, o sabi, umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So umasa, magtiwala. Okay? Kaya ang unang-unang paalala dito sa atin ng Diyos na pangunahing aral dito is first is trust in the Lord. Amen? Magtiwala sa Panginoon. Verse 3e. So malinaw po, umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos ang mabuting gawin. Take note, anong blessing? Mananahan kang ligtas sa lupain. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So si Psalmist David, King David, take note, emphasizes the importance of placing our trust in the Lord. Amen? So, binibigyan ni Haring David dito, yung binibigyang diin niya yung kahalagahan ng paglalagay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, kaya ang pagtitiwala sa Diyos, napakahalaga. Amen. Kasi bakit? Ang sabi diyan, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, mananahan tayong ligtas sa lupain. Hallelujah. Saan ka man pumaroon, mga kapatid? Pumunta ka man sa ibang bansa, sa ibang sulok ng mundo, pag hindi nawawala yung pagtitiwala mo sa Diyos, ang pagtitiwala natin sa Diyos, hallelujah, ang good news, mananahan tayong laging ligtas sa mga panganib. So, ang mundong ito yung napakapanganib na po. We are living in a world, sa mundong ito na puno, full of violence, full of discouragement, hallelujah, full of problems, trials. So, yung mundo natin ngayon,
We are living in a perilous time. Perilous, that means mapanganib, mga kapatid. Kaya talagang napakalaga yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi very clear, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, mananahan tayong ligtas sa lupain. Saan man tayo tumira, saan man tayo pumunta, manatili tayong ligtas sa kamay ng Diyos. Sa panahon ito mga kapatid, wala na pong ibang ligtas na dako, kundi yung presensya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yun pong katotohanan. Kaya si Psalmist David ay binibigyang emphasis niya yung kahalagahan, the importance of placing our trust in the Lord. Amen? So take note, trusting God means relying. Okay, so relying one His goodness. Okay, so relying on His goodness and faithfulness, especially during difficult times. Amen? So ang pagtitiwala sa Diyos mga kapatid, meaning, ibig sabihin ay tayo po ay talagang nagre-rely tayo. Ha? Nananangan lang tayo sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang katapatan. Lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok o mga mahihirap na panahon. Kaya talagang napaka-importante mag-rely tayo sa Diyos, manangan tayo sa Diyos. Amen? So yun ibig sabihin ng pagtitiwala, tayo ay nananangan sa kanyang kapangyarihan. Nananangan tayo sa kanyang kabutihan. Nananangan tayo sa kanyang katapatan. Amen? So nagtitiwala tayo na ang Diyos ay tapat. Hindi na tayo iwan ni pabayaan man. Amen? Nagtitiwala tayo sa kabutihan ng Diyos, na ang buhay natin ay magiging maayos, mabuti, pabuti ng pabuti ang buhay natin. Kasi ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Purihin ang Diyos. So binibigyang diin ang manunulat na ito na si Harang David, ang awit, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang pag-asa sa kanyang kabutihan, katapatan, lalo na sa panahon ng pagsubok. Kawikaan 3 verse 5 to 6, ano sabi ng Bible? Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Ha? At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya. Sino yan? Ang Panginoon. At itutuwid niya ang iyong mga landas. Hallelujah. So talagang napaka-importanting manangan tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kakayanan. Amen? Hallelujah. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong magagawa sa mundong ito, sa buhay na ito, kung wala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Malinaw po ang John 15 verse 5. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So yun po ang palaala sa atin ng Diyos. Unang-una, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. At ipagkatiwala rin po natin ang buhay natin. Pag tayo nagkitiwala sa Diyos, pinagkakatiwala rin po natin ang lahat-lahat sa buhay natin. Amen? Pinagkakatiwala natin ang lahat ng ating mga pangailangan, ang buhay natin, yung mga lakad natin, yung mga plans natin. Ha? Lahat-lahat pinagkakatiwala natin sa Diyos. Hindi tayo kumikilos kung wala ang tulong ng Diyos, kung wala ang gabay ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga nagtitiwala sa Diyos. Hindi nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya sa mundong ito, wala tayong dapat ibang pagtiwalaan ng lubos. 100%, kundi ang Panginoon. Amen? Kasi sa mundong ito, napakaraming mga nakakadismaya. Napakaraming mga pagsubok. Amen? Napakaraming mga mandaraya. Ha? Napakaraming mga scammer. Kaya hindi tayo dapat magtiwala ng mga lubos dito sa mundong ito. Tanging ang Diyos lang ang ating dapat pagtiwalaan. Amen? Kailangan maging matalino tayo. Huwag tayong basta-basta magtitiwala, lalo na sa panahong ito. Amen?
Nasabi mo kanina, napakaraming mga mandaraya sa panahong ito. Amen. Maraming mga nang iisa. Hallelujah. Kaya wag nating hayaan maisahan tayo ng kalaban. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos para hindi tayo maisahan ng kalaban. Amen. Purihin ang Diyos. Yung pang-unang paalala sa atin. Number 2, makikita natin sa verse 3 pa rin. B. Ano sabi roon? Do good and dwell in the land. Amen. So yan po yung pangalawang reminders dito ng Panginoon sa ating foundation verse. So do good and dwell in the land. Amen. Gumawa ka ng mabuti at manahan sa lupain. So sabi dyan, awit 3 verse 37 3b, umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So una, umasa ka sa Diyos. Pangalawa, mabuti gawin. So meaning, do good and dwell in the land. Hallelujah. So take note, ang panawagan na gumawa ng mabuti ay nagpapalakas sa pangailangan ng pamumuhay sa katwiran kahit sa gitna ng adversity. Ibig sabihin, sa gitna ng mga nandyan yung mga kalaban natin. Okay? So ano ba yung mga kalaban natin? Nandyan yung kalaban natin, yung mga kasinungalingan ng dyablo. Okay? So marami tayong adversity. Okay? Yung mga kampo ni Satanas na pinapakawalan niya. Amen? Nandyan yung mga manunukso. So tutuksoin tayo. So kailangan tayo po ay tuloy-tuloy lang gumawa ng mabuti. Nandyan yung mga offer. Okay? So minsan, halimbawa, Kristiyano ka na, o-offeran ka ng ganito. Para lang, for example na lang, pag araw ng linggo, para kay Lord yan. Tapos, offeran ka ng boss mo, sabihin sa'yo ng boss mo, okay, pasok ka ngayong linggo. Bibigyan kita ng double pay. Hallelujah. Dahil inopiran ka ng malaki, pinagpalit mo yung araw ng linggo. Sa halip na mag-church ka, pumasok ka sa trabaho kasi nga double pay. Okay? So yun yung mga tukso, mga offer ni Satanas. Kailangan wag tayong patutukso. Wag tayong palilinlang kay Satanas. Delikado po mga kapatid. Amen? So magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Gumawa tayo ng mabuti. Kailangan mayroon tayong tinatawag na standard of living. Amen? May standard of living tayo. Pag para kay Lord. Amen? Hindi natin pinagpapalit si Lord ng mga kayamanan ng mundong ito. Ng mga offer ng mundong ito. Dapat manindigan tayo. Mayroon tayong paninindigan. Amen? Pag para kay Lord. Amen? For example, yun, sabi ko nga kanina, pag araw ng linggo, dapat araw ng Panginoon yan eh. So kailangan manindigan tayo para kay Lord. Gayon din naman sa pag-aasawa, kung ikaw ay dalaga at binata, dapat mayroon kang paninindigan na hindi ka papatol sa unbeliever. Amen? Kasi sinabi na ng Panginoon yan sa 2 Corinthians 6 verse 14. Sabi nun, do not unequally yoke together with the unbeliever. So kailangan wag tayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Amen? So kailangan may standard of living tayo. Mayroon tayong paninindigan na kahit na anong hitsuran niya, ano siya, o kaya mabait, o kaya, kasi mayroon sabi, kasi mabait kasi itong taong ito eh. Kaya maybe yun na yung kalooban ni Lord para sa akin. Hindi po. So hanggat hindi niya tinatanggap si Jesus bilang Lord na Savior ng kanyang buhay, wala pong mabait. Kasi ang isa lang ang mabait, ang Diyos. Alam nyo, kaya lang tayo nagiging mabait pag si Jesus na naghahari sa buhay natin. Amen? So, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, lahat ng mga gawain natin, lahat ng mabuting gawa natin, para lamang maruming basahan yan sa harapan ng Diyos. Pastor, nasa Bible ba yan? Opo. Isaiah 64 verse 6, hindi ako nagkakamali. So lahat ng mabuting gawa natin, maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ngayong panahon yun, tinanong si Jesus,
mabuti. Sabi niya, isa lang mabuti ang Diyos. Okay? So, ang mabuti ang Diyos. Ngayon, nagiging mabuti lang tayo pag si Lord tinanggap natin sa ating puso bilang Lord and Savior ng buhay natin. Kasi yung kabutihan ng Diyos nasasalin sa buhay natin. Kaya nga naghahari sa atin yung 9 fruit of the Holy Spirit. So ang kabutihan po ay bunga ng Holy Spirit. Yun ang karakter ng Diyos. Ha? Sa, na makikita natin sa Galatians 5:22 to 23. Nasabi doon, ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kabutihan, katapatan, katsagaan, kabaitan. O nandun na lahat. Ha? So yun po mga kapatid. Kaya ang paggawa ng mabuti, yun ay ugali ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang palaala sa atin, do good and dwell in the land. So saan ka man pumaroon, saan ka man nakatira, kailangan gumawa tayo ng mabuti. Amen? Gumawa tayo ng mabuti. Saan ka man magpunta, gumawa ka ng mabuti. Amen? Hallelujah. At kapag tayo gumagawa ng mabuti, sabi ng Panginoon, mananahan tayo sa lupain. Yun ang blessing. Ang blessing, pag tayo na gumagawa ng mabuti, hindi ka tago ng tago. Hindi ka yung kung saan ka nagpapunta, parot parito. Kasi tago ng tago dahil hinahanap. Dahil maraming masamang ginawa. Hindi. Pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, mananahan kang ligtas sa lupain. Ha? At ikaw ay mananahan ng mapayapa. Amen? Kaya yung paalala sa atin ng Diyos, manatili tayong gumawa ng mabuti. Kaya sabi niya, do good and dwell in the land. Saan ka man magpunta, saan ka man tumira, dapat ang legacy natin laging mabuti. Paano ba tayo makagawa ng mabuti? Pagtulong sa kapwa. Okay? Pagtulong sa manangailangan. Hallelujah. So, yun po. Paggawa ng mabuti. Mayroong ka namang maitutulong, tumulong ka. Amen. Hindi tayong makunat. Hallelujah. Awan ng Diyos dito sa lugar na tinitirahan ko, pag may lumapit sa akin, hindi naman nagdadalawang isip na magbigay. Okay, mayroon naman dumaan. Una, pinatanggap ko muna kay Lord. Pagkatapos patanggapin, nagsira ko ng Word of God. O sige, ito. Okay, so, tanggapin mo ito. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, ano ba yan?